Selena's POV. Hindi ko alam ang mararamdaman ko habang nakatayo sa harap ng nakasaradong establishment. Ito ang kumpanyang matagal kong pinagsilbihan, pero sa isang iglap naglaho na. Eto't sarado na. 2 linggo matapos ang araw na yun sa ospital, muntik na akong makunan. 2 linggo na rin hindi nagpapakita sa akin si Daniel at sobra ako nasasaktan. Mali. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan ang puso kong hanap-hanapin siya. Hanggang ngayon siya pa rin. Mrs. Policarpio, dahan-dahan ko riningon ang taong lumapit sa akin. It was Elenita. Matamlay ko siyang nitian. Get a decent and better job. You deserve to fly high. Nakita kong pasimpleng pagkurap-kurap niya at pangingilid ng luha sa mata. Thank you. Tumango ako. Alanganin siyang tumalikod pero mabilis ding humarap ulit sa akin. Pag magbubukas na ulit ang Policarpio Designs, mag-a-apply ulit ako. Mahina akong natawa. I will keep that in mind. She smiled and waved her hand at me. As soon as she turned her back, sometimes so heavy and painful fell in my heart. Natanong ko ilang mga kasamahan niyang nakangiti at kumakaway din sa akin. Ngumiti na lang ako pabalik kahit alam kong matamlay ang ngiti ko. Tumalikod ako sa firm at sa pagharap ko sa kotse ko'y siya ring pagbagsak ng mga luha ko. Mabilis akong sumakay sa kotse. Kahit na nalabo ang mga mata, nag-drive ako papunta sa lugar na alam kong may tutulong sa akin. Mabilis ako nag-park at bumaba nang makarating ako sa paroroonan ko. Dahan-dahan akong pumasok sa nakabukas na malaking pintuan. Itinaas kong aking balikat, staring at someone who's waiting for me to come. He's in there, waiting for someone like me, for someone who is in need, for someone who lost everything. He's been there, crucified. I broke down. Nasa gitna pa lang ako ng aisle na paluhod na ako. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Ang sakit-sakit. Hindi pa nga nagigising si Kyle tapos eto na naman. Panibago na namang problema. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko na lang matulog at mawala ng pakialam sa lahat. Gusto ko na lang tumakbo palayo dahil hirap na ako. Pinipilit ko lang magpakatatag para sa mga anak ko, para sa pamilya ko naghihintay sa akin pero hindi ko na kaya. Gusto ko nang sumuko. Yumuko ako at tinukol ng 2 kong palad sa hita ko habang humahagulhol. Ilang saglit nakaramdam ako ng presensya sa harapan ko. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin. Mas lalo ako naiyak. Father? Siya ang pari na palagi ko nakakausap sa tuwing nagsisimba kami ni Kyle. Siya ang pari nagbinyag sa mga anak ko. Matanda na siya at napakalapit niya sa Diyos at sa puso ko. Ngumiti siya. Tutulungan ka niya. Hindi ka mabibigo. Gusto ko na lang pong sumuko. Pagod na po ako. Dahan-dahan siyang nag-squat sa harapan ko. Anak, kung napapagod ka, magpahinga ka. Pero wag na wag kang susuko dahil siya. Nilingon niya ang malaking krus sa unahan, tsaka ko muling tinignan. Kahit kailan hindi siya susuko sa atin. Tumayo siya at nilahad sa harapan ko ang kanyang kamay. Tumayo ka anak. Tumayo ka at isama mo sa pag-uwi mong presensya ng Diyos sa iyong puso. Hindi ka niya pababayaan. Suminghot ako at saka dahan-dahang tumayo. Pumikit ako at tinama sa puso kong sinabi ni Father. Alam kong totoo ang sinabi niya. Tutulungan ako ng Diyos. Sa kabilang banda, mabigat man sa kalooban, hindi ako bumalik sa ospital pagkagaling ko ng simbahan. Dumiretso ako sa bahay. Naroon na ang mga anak ko at si Nana Huling. Si Kyle nasa ospital pa rin at binilin ko na lamang sa mga nurse at doktor. Babalik naman ako doon mamayang gabi. Doon ako matutulog. Mimi! Sinalubong ako ni Gavin kaya ngumiti ako at binuhat siya. I kissed his cheeks. How's my baby? Tinaas niya ang thumb niya. Okay. Tumawa ako at tinignan si Nana Huling. Ibinaba ako si Gavin. Sa taas lang ako, Nay. Pumunta ako sa itaas at pumasok sa kwarto namin ni Kyle. Humiga ako sa kama. Niyakap ang kama at pinikit ang mga mata. Sa pagod, nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Gabi na magising ako. Bakit? Papunta ka na sa ospital? Salubong sa akin ni Nana Huling nang bumaba ako. Ngumiti ako at tumango. Opo, pakibantay na lang po si Gavin at Lauren. Ako nang bahala sa kanila, bait? Teka, hindi ka pa nga pala kumakain. Sandalit ipaghahanda kita. Huwag na po, busog pa ako. Namewang siya at pinangunutan ako na noo. Abay, pinababayaan mo ng sarili mo ha. Hindi naman ho. Hala, sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka ha? Opo. Sa kabilang banda, ilang minuto lang nakarating ako sa ospital. Mabagal ang paglalakad ko dahil may hindi maganda ako nararamdaman. Hindi ko maintindihan. Habang papalapit ako sa silid ni Kyle, lumalakas ang pakiramdam ko na may mangyayaring hindi maganda.
Naparunok ako at naisip kagad ang unang beses na nag-flatline si Kyle. Sa sobrang pag-aalala, binilisan kong paglalakad ko. Hindi ko napansin ang tumatakbong bata. Nabunggo ko ito. Sa takot na mabagok ang ulo nito ay ginawa kong lahat para masalo siya. Kapalit ng pagsalo ko sa kanya ay ang pagbagsak ko sa sahig ng patagilid. Mariin akong pumikit. Napaigik ng maramdaman ng sakit sa aking puson. Bumigat ang paghinga ko. Agad kong kinapa ang puson ko kasabay ng dahan-dahan kong pag-ubo. Literal na napigil kong aking paghinga na makitang pulang mancha sa suot kong pants. Namilibis ang luha sa pisngi ko at di ko na lamang nangyayari sa paligid. Naramdaman ko na lang ang pagbuhat sa akin ng lalaking nurse bago ako nawala ng malay. Nang muli ako nagising, mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko pa nalalaman ang nangyari pero hindi na magandang pakiramdam ko. Alam ko, ramdam kong wala na siya sa sinapupunan ko. Humikbi ako at saka dahan-dahang kinapa ang tiyan ko. Mariin akong pumikit. Kasabay noon ang pagbukas ng pinto at di ko pinansinan dumating. Natili ako sa ganoong ayos at posisyon. Mrs. Policarpio? Humikbi akong muli. I'm sorry, Mrs. Tuluyan akong humagulhol. Hindi ko matanggap. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Kung sana nag-ingat ako, hindi mangyayari to sa baby namin ni Kyle. Hindi sana mawawala ang baby ko. Hindi sana. Sa kabilang banda, the most painful heartbreak for a mother is losing her child, and I just lost mine. I felt like half of my heart was crushed. Ang sakit. Anong klaseng kamalasan ba ang nangyari sa akin? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Hi, beautiful. Wanna dance? Di ko pinansin na lumapit sa aking lalaki at oo, nasa bar ako. Gusto kong maglasing. Gusto kong makalimot. Gusto kong mamanhid at makalimutan ng sakit. Gusto kong magpahinga. Hey, can I buy you a drink? Another man approached me, pero tinangga ko lang ang iniinom ko. I did not came here to have fun. Came here to lessen my pain. Sungit? Hi, miss? Hey! Marahan kong nilingon ang lalaki. Leave me alone. Singhal ko sa kanya. Napansin kong natigilan ang lalaki kaya tinignan ko ito sa mukha. Ganoon na lang ang gulat ko na makitang si Jacob ang kausap ko. Si Jacob ang kaibigan ni Daniel. Umiwas ako ng tingin. Di na rin naman niya ako kinulit at wala na rin lumapit sa aking lalaki. Salamat naman. Muli kong pinagtuunan ng pansin ang alak sa harapan ko. Nagsisimula nang umikot ang paningin ko at parang bumabaliktad ng sikmura ko. Hindi talaga ako sanay uminom. Napatingin ako sa tabi ko na may umupo sa stool doon. Humalimuyak ang mabangong amoy na pang babae. Tinitigan ko ang babaeng naupo. She's wearing a revealing dress, almost showing her front. One martini iced, please. Lumingon to sa akin matapos mag-order. Tinignan niya ang bote sa harapan ko. Devil Springs Vodka. That's 80% alcohol. You'll surely regret drinking that. I just pressed my lips together. Na makuha niyang order niya, muli niya akong nilingon. Love problems? I've been there. You know Daniel Milares? The notorious playboy. He broke my heart 2 years ago and I'm still broken. Napatunga nga ako sa kanya. Notorious playboy? Si Daniel? I chewed my lower lip. She laughed. Is he the one who broke your heart? Nakangiting tanong niya. Hindi ako nagsalita pero dahan-dahan akong umiling. That's good. You shouldn't date that playboy. He will just break your heart. He's no good at all. Nangunot ang noo ko. Do you know me? She shook her head and eyed me from head to toe. I am just reminding you. You passed his standards. You might encounter him one of these days. Tinignan ko ang sarili ko. I'm wearing a miniskirt paired with sleeveless blouse and high heels. Hindi naman agaw pansin ang itsura ko pero napansin niya. Bigla siyang humalakak ng mahina lang kaya't napatingin ulit ako sa kanya. That playboy pushed me away, telling he's no longer a playboy. He told me someone innocent and beautiful happened to capture his heart and mind. Umiling-iling ang babae at uminom. I don't believe him. He just wants me gone. Natulala ako. Pakiramdam ko na wala ang tama ng alak sa akin. He said that? Dahan-dahan ako napahawak sa tapat ng puso ko. Ang lakas ng tibok nito. Pakiramdam ko tumatalon ito. Bakit ganitong reaksyon ko? Hindi dapat ako masaya. Naalala kong bigla si Jacob. Napigil ko ang paghinga ko. Nandito si Jacob. Narito din ba siya? Dali-dali kong inayos ang bag ko. Nag-iwan ako ng bayad sa counter at sa kanilingon ng babae. I'll go ahead. She raised her arm and waved. Take care, stranger. Dali-dali na akong umalis. Di dapat ako makita ni Daniel.
Sa mga narinig ko kanina, hindi malabong manghina na naman ako at maging marupok sa kanya kapag nagkita kami. Hindi pwede. Hindi. I bumped into someone. Sorry, Selena? My breathing hitched, kakasabi ko lang. Danielle's POV. I'm doing my best to change myself. 2 linggo na akong di nagpapakita kay Selena. Tiniis ko ang sarili ko. Gusto kong magbago at ipakita na sincere ako sa pagsusori ko at totoo ang nararamdaman ko na mahal ko siya. Hindi pa rin ako sumusuko na mapapatawad niya ako at di pa rin ako nawawalan ng pag-asa na baka may parte pa ako sa puso niya. Ayoko magsisi sa huli dahil lang naduwag akong pinaglaban siya. I will make her fall in love with me again pero sa ngayon, uunahin kong habulin ang kapatawaran niya. I want her to find forgiveness in her heart. Alam kong selfish pa rin matatawag to pero umaasa ako dahil mahal na mahal ko talaga siya. I was busy reviewing the financial report when I received a message from the Polycarpus Designs construction manager telling that the firm just closed. Nakaramdam ako ng matinding pag-aalala kaya tinawagan ko ito. Mr. Milares? How is Selena Sanchez? Oh, she doesn't look fine. Ayaw naming umalis para mabankrupt ng firm. Can you take a picture of her and send it to me? Natahimik ang kabilang linya. Marin ako napapikit. Peste. Handa na akong bawiin ang sinabi ko, magsalita siya. Okay, give me a sec. Nang mamatay ang tawag, mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko habang nakatitig sa screen. Ilang saglit pa nakatanggap ako ng mensahe. I fought my urge to drove off to her and embrace her. She's crying. Huling-huli sa litrato ang pagpunasan ng luha. Oh, Selena, hindi mo alam gaano kita kagustong yakapin at hagkan ngayon. Matamlay na balungkot saka hinaplos sa marahan ng pisngi niya sa litrato. I want to wipe her tears for her and tap her shoulder. Tell her everything will be alright. Bumuntong hininga ako. Sarado na ang Polycarpus Designs, ang partnership na lang sa B&M ang maaaring asahan ni Selena. Teka, ano kaya kung... Natigilan ako sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone ko. It was Danny. Tamad na sinagot ko ang tawag. What? Your check-up tomorrow. Ngumiwi ako. It's just 1 p.m. Danny. You should remind me at night. I will, later. Saka namatay ang tawag. Iritadong tumayo ako at sumilip sa labas ng bintana. Bigla namang bumukas ang pinto ng opisina kaya't napatingin ako doon. Nangunot ang noo ko na makita ko sinong pumasok. What are you doing here? Tumawa si Jacob. Sungit? Gimme kami mamaya. Sama ka? Umisbit ako. I'm busy. Humalakak si Jacob. Nagbago na talagang talamak na playboy ah. Nagretiro ng kilabot ng chika babes. Napailing ako at tatawa sa katarantaduhan ng kaibigan ko. Retired playboy? I'm a retired playboy. At dahil yan kay Selena. Napangiti akong lalo. She made me like this. Oh my, this is definitely love. Sa kabilang banda, I fell asleep on my table. Nagising lang ako sa maingay na tunog ng cellphone ko. I glanced at my wristwatch, 10 p.m. na pala. Tinignan ko ang cellphone ko. Tumigil na to sa pagriring at may mensahe. Tumayo ako at kinuha ang suit ko at saka agad sinuot. Dinampot ko ang susi, wallet at cellphone ko at saka lumabas sa opisina. Naabutan ko pang sekretarya ko sa mesa niya. Anita, hindi ka pa umuwi? Tumayo siya at ngumiti. I'll stay here boss, may tinatapos pa ako eh. Mabagal akong tumango. Okay, you can sleep in my office. Bukas naman ang kwarto doon. Yes boss, thank you and take care. Tumango lang ako at saka naglakad palapit sa elevator. Habang nasa loob, binuksan ko ang message sa cellphone ko. Galing to kay Jacob. Nanlaki ang namumungay kong mata at nagising ang inaantok kong diwa nang mabasa ang text niya. Bro, nandito sa Selena sa DOS bar. Peste, anong ginagawa niya sa bar sa ganitong oras? Inip na inip ako sa paghintay na bumukas ang elevator, kaya't nang bumukas to'y tumakbo ako palabas hanggang makalapit sa kotse. God knows how much I want to fly to the bar right now. Nag-aalala ako kay Selena, baka mabastos siya sa bar na yon. I almost fly my car. Mabilis ako nakarating sa bar. Mabilis din ang lakad ko palapit sa entrance. Pero may nakabangga akong babae. Dali-dali lang lumalabas. Nanlaki ang mga mata ko. Selena? Dahan-dahan niya akong tiningala. She stared at me. Nangunot ang noo ko. Anong ginagawa mo dito? Magkahating gabi na. You shouldn't be here. Hindi siya nagsalita. Nakatingala lang siya at nakatitig sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n lang ang reaksyon niya. Inawakan ko ang braso niya. Napatalon siya at nanlaki ang mga mata. I could not suppress my smile because of her cuteness.
You're cute. Tumatawang sabi ko. Umawang ang labi niya at dahan-dahan ako napatingin doon. Napalunok ako nang mariin at tinoon atensyon sa mga mata niya. Gustong gusto ko siyang hagkan. Tumikim ako. Let's go. I'll take you home. Nagulat ako at naputo ng sinasabi ko nung hilahin niya ang tayo ng suot ko at saka ako pinatungo. Tumingkayad siya at sinulubong ang mukha ko at sa isang iglap, magkalapat na mga labi namin. Oh God, matagal kong hinintay to. Selina's POV. We're both silent sitting inside his car. Nasa tapat kami ng bahay at parang ayoko lumabas ng kotse ni Daniel. Ang pag-aapoy sa aking puso hindi matiis at di ako makahanap ng lakas sa loob harapin ang aking pamilya na alam na nawalan ako ng isang anak. Paano ko sasabihin kay Kyle ang tungkol sa nawala naming anak? Ang kawawa akong baby. You can talk, Selina. I'm all ears. Basag niya sa katahimikang bumabalat sa amin. Yumuko ako. I don't want to talk. Baka ko ano masabi ko. Lalo pat katatapos ko lang gumawa ng kasalanan at hindi pa ako nahuhulasan. Oh my! Hinagkan ko lamang siya. Mabuti na lang hindi na siya humingi na higit pa. Di man lang siya tumingin sa ginawa ko. Parang hinahayaan niya akong burahin ang sakit sa puso ko sa pamamagitan ng paghagkan ko sa kanya. Talk, Selina. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sigurado dahil malapit na siya. I lost my child. Ramdam ko ang marahas na paglingon ni Daniel sa akin. What? I'm a worthless mother. Hey! Inalis niya ang seatbelt niya at hinawakan ang mukha ko. Tsaka pinarap ako sa kanya. Don't say that. You're not worthless. Umiling-iling ako. Tears started pooling in my eyes as I stared at his. How can I face my husband after losing our child? Umiwas siya ng tingin. Lumunok at bumuntong hininga. If he loves you enough, he will understand. But I can't understand. Why do I have to lose my angel? Pinunasan kong luha ko tsaka inalis ang seatbelt ko. Thank you for taking me home. Bumaba ako at umikot para sana pumasok na sa bahay. Nang bumaba rin siya, tinarang ako. He stared at my face. Pain is visible in his eyes. I just want to say goodbye. Umawang ang labi ko. What? Yumuko siya. Umiling-iling tsaka kukurap-kurap at tinignan ako sa mga mata. He heaved a frustrated sigh. Tonight, gusto kong wakasan ang iyong paghihirap, Selina. Gusto kitang palayain sa masasakit nating alaala at hayaan kang malayong lumipad mag-isa. Kasama siya. Kasamang iyong bagong kaligayahan at tahanan. Tumulo ang luha ko. Dumoble ang bigat sa dibdib ko. Ito ang gusto ko pero bakit parang hirap pakinggan at tanggapin? I actually want to be with you again. When I saw you, I thought we'll have a chance. But you're married. It hurts. Sinubukan kitang habulin. Baka bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon ngunit kinasusuklaman mo ako. I got my heart broken. Ngumuso si Daniel at ngumiti siyang parang baliw. Nung malaman kong nakoma siya, muli kong nasulyapan ng pag-asa. Pero nang makita kong umiiyak at naghihirap habang nagmamakaawa para sa buhay niya, it kills me. I just died. He broke into tears. Naitakip ko sa bibig ko ang mga palad ko. Ang sakit palang makita na nahihirapan si Daniel sa sitwasyon naming dalawa. Ang sakit-sakit. Akala ko kung makakaganti ako sa kanya, magiging maayos ang pakiramdam ko. Magiging kontento ko pero hindi. Sobrang sakit pala. Tumalikod siya at mabilis sumakay sa kotse niya. Akala ko hindi siya aalis dahil nakarang ako, pero matras siya sa kayang U-turn at umalis. Napaupo ako sa kalsada, humagulhol ng iyak. Bakit hindi nauubos ang sakit? Hanggang kailan ba ako magdurusa? Hanggang kailan ba ako masasaktan? Sa kabilang banda. Bangag. Yan ang matatawag ko sa sarili ko ngayon. Matapos na nangyari ng isang gabi, hindi na ako nakatulog at nakapag-isip na maayos. Palagi akong ginagambalan ng alaan ni Daniel. Ang sakit sa mga mata niya nung gabing pinakawalan niya ako. Hindi mo naman kailangan ibenta ang kotse mo, bait? May ipon naman kayo ni Kyle, di ba? Nganitian ko lang si Nana huling. Hawak ko ang perang pinagbentahan ko sa kotse ko. Kailangan ho, Nay. Tsaka may kotse pa naman na isa si Kyle bukod sa nasira sa aksidente. Yun na lang ang gagamitin ko. Sige, pero aalis ka ba ngayon? Tumango ako. Opo, may meeting sa P&M Corporation. Kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong pangalagaan na natitira kay Kyle. Mabigat sa loob kong pumunta doon ngayon. Masakit dahil alam kong makikita ko doon si Kyle. Matapos kong ibili ng mga anak ko kay Nana huling, umalis na ako kaagad. Wearing my ocean blue dress and heel paired with white shoulder bag and sunglass, I left the house and drove off to P&M Corp. Mabilis ako nakarating doon.
Binati ako at ganitian ng gwardya. Sinilubong ako ng isang babaeng naka-formal. She smiled. Good morning, ma'am. I am Anita Del Valle, Mr. Milares' secretary. Nasa conference room na po si Mr. Milares. He's waiting for you and the others. Lumunok ako at ngumiti. Bumati ako pabalik. Sinamahan din niya ako papunta sa conference room. At grabe ang pagwawala ng puso ko na makapasok kami. Naroon si Daniel. Nakaupo, hinihilot ang sariling sentido. Boss, nandito na po si Mrs. Policarpio. Nakayuko lang si Daniel. Hindi siya nag-abalang mag-angat ng tingin. Busy siya sa pagkutingting sa cellphone niya. Sit anywhere you want, ma'am. I'll just wait for the others. Tumango ako at kumitit, saka naupo sa upang napakalayo kay Daniel. Akmang lalabas ang sekretary na magsalita si Daniel. Stay here, Anita. Wait for them here instead. I want you to listen to the meeting and brief me about it later. Kinagat ko ang pang ibaba kong labi. Ayaw niyang maiwan dito kasama ako. Sana pala nagpalit na lang ako. You want me to get you med, boss? Nagangat ako ng tingin. Nakaupo si Del Valle sa tabi ni Daniel at nakatingin dito. No, I'm fine. Napayoko ako at kinapa ang dibdib ko. Minabaliwala niya ako at nasasaktan ako. Napaismid ako. Ito ang gusto ko pero ba't di ako masaya? Naantalang malalim ang pag-iisip ko nang bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaking kapwa nakasuit. Oh, we're sorry to keep you waiting, Mr. Milares. Bumaling sa akin ang matandang lalaki. And, miss? Oo nga pala, walang nakakakilala sa akin. Ngumiti ako at lumapit sa kanila at saka naglahad ng kamay. Selena Policarpio, I'm here on behalf of my husband. Oh yes, Policarpio. I heard about his state. Isn't it hard for you? Ngumiti lang ako at sinilipan si Daniel. Nakatingin lang siya sa lamesa. Napalunok ako. The meeting started. It's just about the new company na pagkukunan ng B&M para sa raw materials na kakailangan sa production ng construction materials. The meeting went well. The three men are actually business associates. They own company of raw materials. After the meeting, Anita walked me out of the building. She's polite and kind, but I can't help to be insecure. She's beautiful. Hindi malabo magustuhan siya ni Daniel, o baka nga may namamagitan na sa kanila. Ipinilig ko na lang ang mapapait na ideyang pumapasok sa utak ko. I bid Anita goodbye at dumiretso na ako sa ospital. Binisita ko si Kyle. Inawakan ko ang kamay niya na makita siya. He's still lying on the bed, unconscious. How are you, hon? Pinakiramdaman ko ang sarili ko. I'm calm. My heart is calm. Mapait akong umiti. Wala ba talaga ako nararamdaman para sa asawa ko? Bakit hindi nagwawala ang puso ko kapag kasama ko o nakikita kong asawa ko? Please wake up, hon. Hirap na ako sa sitwasyon. Malapit na akong sumuko. Lumunok ako. I badly want to see your smile again. I miss you. Nang lumabas ako sa kwarto ay napatigil ako nang tumigil sa harapan ko ang dalawang teenager na parehong naka-uniforme. Nagtatalo sila. First love never dies, but true love can bury it alive. Sabay silang humalakak bigla at nag-appear. Love story pa more. Natigilan ako at napaisip. First love never dies? Totoo ba yun? Totoo nga yata. Sa kabilang banda, tahimik kong pinaglalaroan ang singsing sa daliri ko. Nakatulala ako sa kawalan. Halos alas 4 na ng hapon pero hindi pa rin ako umuwi. Nandito ako sa labas ng ospital. Nakatayo sa gilid ng kotse. Naalala ko nangyari kanina sa conference room ng P&M Corp. Ang pang-iwas at pagbabaliwala sa akin ni Daniel. Selena? My breathing hitched. Mabilis kong nilingon ang lalaking lumapit sa akin sa pag-aakala na si Daniel iyon pero nabigo ako. Danny, can you talk to Daniel? Tinambol ng kaba ang dibdib ko. Ha? He pressed his lips together. He is not taking his meds. He even blocked my number and he won't talk to me. Napalunok ako. Meds? He has chronic migraines. I'm afraid it could lead to stroke or heart disease. Ayaw niyang inumin ang mga gamot niya. He even threw his antidepressant pill. Kailan pa to, Danny? Last year pang sakit niya. Pero nitong mga nakaraang buwan lang siya nagloko. Hindi rin siya pumupunta sa check-ups and is getting worse this past few days. Kondo at company nilang pinupuntahan niya. Dudo rin ako kung kumakain pa ba siya o ano. Tumungo ako at malalim naman nag-isip. Ano bang ginagawa ni Daniel sa sarili niya? Bakit niya pinapahirapan ang sarili niya? Dahil ba to sa akin? Ano ang gagawin ni Selena sa biglaang pagbabago ng pagtingin sa kanya ni Daniel?
Tototohanin niya kayang layuan na siya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.